Paano nga po ba mabubuhay ang mga patay spiritually? Dati rin po, biktima rin po ako niyan. Akala ko okay na okay. Anak ako ng pastor, ng missionary, yes. Dumating talaga sa punto yung dead talaga, spiritually dead. Sabi nga dito yung, kaya ako pinanabasa itong verse na ito sa James, verse 23, anyone who listens to the word, but that does not what it says is like a man who looks at his face in the mirror. Sa verse 24, after looking at himself, goes away, and immediately forget what he looks like. In verse 25, but the man who looks intently in the perfect law that gives freedom and continue to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does. Dumating po doon sa spiritual dead kasi nga po, nalimutan natin paalala ni James na dapat tayo ay tumingin and to be like Christ. Na wala po talaga yun, talagang magiging spiritually dead ka. Ang gusto ni Lord talaga yung relational, hindi ritual. Relational, hindi yung religion. Relational, hindi yung intelligence. Relational, dito po sa puso. Pag nasa puso mo talagang hindi ka makatulog. Kung true worshiper po, ang hahanapin mo yung yung righteousness ni God. Sasalaminin mo yung word ni God Hindi na po ritual lang. True worship na po talaga. Kung may relationship na po tayo kay Lord, hindi na siya ritual, kundi total surrender. Pag talaga sinasalamin natin ang salita ng Panginoon, we will seek the Lord. Kaya nga hindi na po magiging ritual, kundi relationship. Hindi na lang po puro tayo simba, kundi samba. Simba is the building itself. Samba is worshiping the Lord. Kasi we belong to the Lord. In verse 24, balikan natin, bago ka maliwan, James 1:24. And after looking at himself, goes away and immediately forget what he looks like. Kaya nga, this is a reminder sa atin sa James na salaminin po, meron po tayong pagkakataon pa. Keep looking, keep seeking. Ano man yung sabihin ng mga iba, tignan mo ano yung sinasabi ng Panginoon sa iyo. Lord, I will look to you. I will seek you. And I will love you because you are the King of Kings, you are the Lord of Lords, you are mighty, Lord. Na talagang ikaw ay hindi nalimutan ni Lord, gisingin, mahalin, bigyan pa ng grasya. So, hindi natatapos doon ang gawain ng Panginoon. So, kung hirap ka pa rin spiritually, salaminin mo ang salita ng Panginoon. Tignan mo kaya yung biyayang ginawa sa iyo ng Panginoon. Sana po, mas tignan po natin kung ano po yung sinasabi ng salita ng Panginoon, hindi po kung ano po yung sinasabi ng mga grupo o kung anong denomination. So we live in Christian life. Hindi po yung Christianity lang. We live because He died. On the third day, He rose again. And He will be back para po sa atin pong lahat na sa Kanya. Tingnan po natin, James 4:7-8. Submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Verse 8, come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, you double-minded. Isa po itong paalala sa ating lahat. Purihin ng Panginoon sa salita ng Panginoon na binigay niya sa atin at patuloy lang tayo na sisik kung ano po yung makakabuti po sa ating lahat.